Ang bisita sa bukid. Sa malayong bukirin sa probinsya ng Iloilo, may isang mag-asawa na namumuhay ng tahimik sa kanilang kubo. Isang gabi, habang abala si Lando sa pag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop, biglang narinig niya ang malakas na iyak ng kanilang kambing. Agad siyang nagmamadaling tumakbo patungo sa kulungan nito. Sa madilim na paligid, namataan niya ang isang hugis taong nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Ang nilalang ay kumakain ng laman ng kambing. Agad na tumakbo si Lando pabalik sa kubo upang kumuha ng itak. Ngunit pagbalik niya, wala na ang nilalang, tanging ang dugo ng kambing ang naiwan sa lupa. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang asawang si Nita, ngunit inalala lamang nito na baka pagod lang siya. Lagi kang magdasal, sabi ni Nita. Ngunit nang sumapit ang gabi, nagising si Lando sa tunog ng mga kaluskos sa bubong. Sa kanyang pagtingala, nakita niya ang aswang, nakalawit ang dila at sinisilap sila sa siwang ng pawid. Agad niyang hinila ang kanyang asawa upang magtago sa ilalim ng kama. Narinig nila ang mabibigat na yabag papalapit sa pintuan. Sa kanilang takot, nagdasal silang mag-asawa ng paulit-ulit hanggang sa unti-unting tumahimik ang paligid. Kinaumagahan, natuklasan nilang maraming bakas ng kuko sa kanilang pintuan, at sa bubong ay may mga natuyong patak ng dugo. Simula noon, iniwan nila ang kubo at lumipat na ng tirahan sa bayan. Pangalawang kwento, ang itim na halimaw. Sa baryo ng Camarines Sur, kumalat ang balita na may aswang na nangunguha ng sanggol sa gabi. Ayon sa mga matatanda, ang aswang na ito ay nagbabagong anyo bilang isang malaking ibong may pakpak na itim. Isang gabi, si Mila, isang buntis, ay nagising sa kakaibang lamig ng hangin. Nang buksan niya ang bintana, nakita niyang may nilalang na lumilipad sa labas, isang malaking ibon na tila nakatingin diretso sa kanya. Agad siyang nagtakip ng kumot at tumawag sa kanyang asawang si Pedro. Pinatay nila ang ilaw at nagdasal ng tahimik. Ngunit narinig nila ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa bubong. Ang aswang ay nagtatangkang pumasok. Pedro, ang langis. Sigaw ni Mila. Agad na kinuha ni Pedro ang bote ng langis ng nyog na basbas ng pari. Binuhusan niya ang bintana at pinto nito. Biglang narinig nila ang isang malakas na hiyaw mula sa bubong. Kasabay ng amoy ng nasusunog na balat. Nang muling sumilip si Pedro, wala na ang aswang, tanging mga balahibo at dugo ang naiwan sa sahig. Kinaumagahan, napansin nilang may isang babae sa baryo, si Aling Rosa, ang biglang nagkasakit at puno ng sugat sa katawan. Naging usap-usapan ito, at di nagtagal, iniwan ni Aling Rosa ang baryo. Simula noon, wala nang nagpakita pang aswang. Ngunit sa bawat gabi, si Mila at Pedro ay laging nag-aalay ng dasal upang manatiling ligtas. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Please paki-like, share and subscribe. Kita-kits sa next video.